Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 4 verse 13. Hanggang makamta natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Today, pag-usapan po natin yung development natin bilang mga anak ng Diyos. Ang tawag po dyan ay maturity. Ano po, sabi sa Ephesians chapter 4 verse 13, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of God. So yesterday, pinag-aralan natin yung disenyo ng Diyos sa ating mga buhay. Parang ang hirap nating paniwalaan, nakakalula, na tayo tinatawag na redeemed, beloved, tayo yung seated in the heavenlies with Christ, at yung tinatawag na heirs with Christ, at yung God's workmanship in Christ Jesus. Para bang tatanungin natin yung ating sarili, ako ba yan? So tayo po yun, tinutukoy ng Biblia, nasa Bible naman po lahat yung aking binanggit. Kaya lang po, kailangan lumago tayo kasi habang hindi natin nauunawaan ito pong mga bagay na ito, ay hindi natin ito mararanasan sa ating buhay. Kaya mahalaga po na yung lumago tayo in the knowledge of the Son of God and become mature. Yun po sinasabi ng Ephesians chapter 4 verse 13. Ngayon, ito po kasi nangyari sa atin. Nung tayo na born again, nabago po yung ating espiritu. Pero yung ating katawan at yung ating isipan, luma pa rin. Tandaan niyo po yan, kaya sa Biblia, pinapaalalahanan po tayo, sabi sa Ephesians chapter 4, verses 21 hanggang 24 ay ganito. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhanan ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat nyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Kaya malinaw po ang sinasabi ng Bible, kailangan daw po ay mabago pa. Ito po yung takbo ng ating isipan at yung ating katawan kailangan sumunod doon sa pagbabago. Ngayon, kung pag-aaralan niyo po yung Romans chapter 12 verses 1 and 2, ganito po ang sinasabi, Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So binabanggit po dyan yung ating mga katawan. Kailangan po i-offer natin sa Diyos, as living sacrifices. Bakit po? Kasi po sa ating katawan, diyan po nasanay yung ating pong lumang pagkatao. Ang tawag ng Biblia diyan, sinful nature. Yung mga tendencies nating magkasala, yung takbo ng ating ginagawa sa araw-araw, inclinations natin, at kung saan po tayo nasanay o yung tinatawag na accustomed po tayo doon sa mga bagay na ginagawa natin. Kaya yung katawan na ito, sa totoo lang po, mahirap supilin talaga po yan. Kaya dapat po, ibigay natin at ialay natin itong ating katawan sa Panginoon. Para po yung ating katawan na ito ay masupil, at maging handog sa harap ng Diyos. Kasi marami po itong mga appetites, na mali. May mga bagay tayong ginugusto na mali. Kaya tandaan nyo po, yung ating body, kadalasan po yan yung tinatawag na flesh, na kung saan naroroon po yung sinful nature nakakapaghari pa sa pamamagitan po nung dati nating mga gawi. Pero ang ating espiritu po ay binago na ng Diyos. Lagi niyo pong tatandaan yan. Luma lamang nga po yung ating katawan. Pangalawa po yung ating pag-iisip. Kaya sabi rito sa Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Dito makikita ninyo yung atin daw pong old mind, corrupted po yan. Binabanggit din yan sa Ephesians chapter 4
4 verses 22 to 24. Ano po? Corrupted po yan. Na malinaw, sabi ng Biblia, nasanay sa mga gawi ng sanlibutan. Kaya kailangan ma-transform. Marami sa ating mga Kristiyano nagko-conform sa sanlibutan. Ginagaya natin yung mundo, ginagaya natin yung kanilang pag-uugali, prinsipyo, pamumuhay, maging sa pananamit, ginagaya natin yung mundo. Kaya alam niyo po, nagiging mabagal yung proseso ng pagbabago kasi hindi nare-renew yung ating pong mga isipan. Kaya naintindihan nyo na bakit marami pong baby Christians, carnal Christians, at worldly Christians. Ngayon sa Hebrews chapter 5, binabanggit po ito. Sabi rito sa verse 12 at succeeding verses, sabi, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. So dito po, ina-address po ng writer ng Hebrews, ito pong mga Christians na hindi pa po matured. May tinatawag po siyang infants po dyan. Nasanay lang doon po sa gatas. Ano po, dapat sana kumakain na ng matigas na pagkain. Bakit po? Kasi po, marami sa ating Kristiyano, hindi po talaga tayo planted in the Word of God. Kaya kailangan pa tayong turuan paulit-ulit ng salita ng Diyos. Lagi niyong tatandaan sa Biblia, napakahalaga po ng salita ng Diyos. Tayo'y na-born again sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23 at James chapter 1 verse 18. At tayo'y sanctified. Iniingatan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Yun ang sinasabi ng John 17 verse 17 at Ephesians chapter 5 verse 26. Kaya we must build ourselves in the Word. No, dapat po magpakatibay tayo sa salita ng Diyos. Kailangan po sa buhay na ito matatag tayo dahil naunawaan natin ang salita ng Diyos. Yun ang sinasabi na Acts chapter 20 verse 32. Ano po? At panghuli, kailangan i-challenge natin yung ating sarili na mamuhay according to the standards of the Word of God. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 12 verse 2. Hindi yung gagaya tayo sa mundo. Hindi yung tutularan natin yung mga halimbawa ng sanlibutan. Hindi po. Kung ano po yung sinasabi ng Biblia patungkol sa ating pananampalataya, patungkol sa pag-ibig, patungkol sa pamumuhay ng may wisdom, yun ang isabuhay natin. Hindi yung tutularan natin yung nakikita nating ginagawa ng mga makasanlibutan. Kailangan po nating lumago sa salita ng Diyos at mamuhay ng sangayon sa salita ng Diyos. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.